Hi everyone, in this video is ituturo ko naman sa inyo si imbalance, okay? So yung imbalance guys, tapos yung inefficiency is same lang, okay? So yung imbalance guys is gap sa market, okay? So una tuturo ko muna sa inyo yung plotting para tuloy-tuloy tayo mamaya sa concept, okay? So 3 candles to guys, meron kayong first candle which is yung nasa left niya, yung second candle ay yung malaking red candle or green candle, pero malaki yan, okay? Then yung plotting, ito, identify nyo lang yung wick ng first candle nyo, tapos yung wick ng third candle nyo. Okay, pwedeng red yan, pwede namang green to, palitan lang, okay? Pero yung pangalawa nyo dapat na candle is momentum candle. So, ganyan lang yung plotting guys, madali lang, okay? So, ngayon, itry naman natin siya dito sa live chart. Okay guys, so nag-work yung market natin, 50% ng buy, 50% ng sell. If meron kayong nakitang pure buy or pure sell, is maglilive yan ng imbalance or gap sa market. Okay, yan. Naglilive siya ng imbalance or gap sa market. Okay? So, if nakakita kayo ng pure buy, then pure sell, meron dyang imbalance. Okay? So, yung imbalance guys is babalikan at babalikan yan. So, kapag meron tayong nakikitang imbalance, okay, babalikan at babalikan yan ng price to correct that area. Okay? So, yung imbalance guys is pandagdag natin ng confluence sa mga order blocks natin i-trade natin. Okay? So, ibig sabihin lang noon kapag meron tayong nakitang imbalance is binibigyan lang tayo ng sign ni market na active yung institution sa area na yun. So guys, yung retails is hindi kayang gumawa ng gantong movement. Yan, ng ganyang movement, okay? So kapag meron tayong nakikitang mga ganyang klaseng movement like pure buy tapos pure sell, ibig sabihin lang na active yung institution. If meron tayong nakitang order block, try natin dito sa recent price action natin. So una, confirm muna natin, meron ba tayong makikitang change of character dito? Yes, meron tayong change of character. So now, identify the imbalance. Okay, so now, meron tayong imbalance dito. Okay, meron tayong imbalance dito. Ayan, meron tayong imbalance dyan, right? So ngayon, last against candle bago tong impulsive move na to, which is ito. So ngayon, pandagdag siya ng confidence nyo na i-trade tong order block nyo kasi meron tayong isang confluence na active yung institution sa area na to. Confirm din yung order block, meron na tayo dito. Then ngayon, expect the price will fill this gap or fill this imbalance. Then it will create another lower low. Or kung bullish scenario naman, ganun din, okay. Then, ganyan, meron tayong order block dito. Then kahit low na lang yung targetin nyo for TP, okay. Then, ganyan, bagsak. Okay? So, ganun lang guys. Okay? So, lagi nyo tatandaan, hindi siya masyadong komplikado guys. Yung imbalance is iniiwan na gap ng market because of pure buy or pure sell na gawa ng institutions. Then pwede rin natin siya i-combine with order block na pampalakas ng order block natin kasi if meron tayong nakitang gap sa market or imbalance is binibigyan lang tayo ng sign ni market na active yung institution ng oras na yun. Okay? Simple lang yung imbalance guys, ganun na ganun lang yung imbalance, huwag nyo na pakomplikaduhin, okay? So, plotting, first candle, yung wick, then yung second candle, kailangan malaking candle, momentum candle, third candle, kunin mo yung wick sa taas. Then, ito na yung i-field ng market, okay? So, pwede niyang basagin, pwede niyan irespeto kung may order block ka dito, basta, titignan mo lang siya as confluence na active yung institution sa area na yun. So, yun lang guys, sana nagets nyo yung imbalance in this video. Peace!